Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay ating idadaos ang ating maikling devotion dito sa Salita ng Buhay, MTNK, May Tiyak na Kaligtasan. At tayo po ay magsama-sama hanggang sa matapos nito, hanggang 20 minutes sa sharing about talebearers. Ang ibig sabihin ay sa Tagalog ay talebearers is chismosa ba? Chismoso, no? Ganun, talebearers. Ano nito ay gossips, no? Mga chismoso. Yan ay mga parang mga newscasters. Yan. So, titingnan natin kung ito ba ay nakakalugod sa Diyos o hindi, no? Dahil tayo po ay mga mananampalatayang Kristiyano at nais nating malugod sa buhay natin ang ating Panginoon sa relasyon nating kapwa mananampalataya, hindi lang sa mga ating mga nasa paligid. Okay, so dito mayroon tayong mga verses na pwedeng pagbastayan mula sa Bible. Dito sabi niya, in Proverbs 11, verse 13, sabi niya, a talebearer revealeth secret, no? But he that is of faithful spirit concealeth the matter. Ano ibig sabihin niyan? Ang sabi niya, yung mga sikreto, ang isang talebearer or chismusa, na ganoon ba yan? Gossiper is nagre-reveal siya ng sikreto, no? The secret, o yung mga lihim. At dugtong nito, but he that is of faithful spirit concealeth the matter. Ano may concealeth? No? Ibig sabihin ng concealeth the matter. So in Proverbs 18:8, the words of a talebearer. Dito ba yung ano yan? Yung pinaka-minuto, yan banda doon. Yan yun. Yan. So wala pang 5 minutes. Okay, so talebearer, the word of talebearer are as wands. Ayan. Ang salita daw ng taong chismosa ay or a gossiper are as parang sugat na sumusugat ito sa mga biktima nito, and they go down into the innermost parts of the belly. Yung sugat na yon, sabi niya ito, ay umahantong hanggang sa kaibuturan ng ng belly, tiyan, no? Sikmura or ano pa ba? Innermost part. Minsan yung kasabihan na wala yan kasi yung sugat niya wala pa sa sabi malayo pa sa tiyan. Yan. Okay, so in Proverbs 26 verse 22, the words of a talebearer are nakakabulol, no? A talebearer are as wands. Parang parehas lang doon sa una. Are as wands. They go down into the inner of katulad din doon sa Proverbs 18 verse 8 at doon sa Proverbs 26 verse 22. Tingnan natin po iba pang mga verses. Sabi rito doon sa Proverbs 20 verse 19, he that goeth about as a talebearer revealeth secret. Ito yung mga parang nabasa natin to kanina, no? Revealeth secret. Nabasa na ba yun? Revealeth secret. Hindi pa, no? Revealeth secrets. Kung may isang tao na mayroon itinatagong sikreto, inilaladlad nito ng mga chismusa, no? Walang magawa sa buhay kung hindi pag-usapan yung buhay ng may buhay. Sabi dito, he that goeth about as a talebearer revealeth secret. Kaya yung mga Pilipino, mga Pilipina, tuwan-tuwa sila pag nagsama-sama yung mga
mga babae, no, lalo na sa mga kababaihan, pag natapos na sila sa ano yung siesta hour nila ay naging libangan noong unang panahon, walang TV, walang cellphone. Yung mga kababaihan sa mga probinsya, lalo sa mga baryo, ay magsasama-sama sila habang sila ay kung ano yung ginagawa, nagkukutuhan, yung iba nagmamadyong, pinag-uusapan nila yung mga kapitbahay nila or yung kumari nila, no, o yung kanilang kinaiinisan na tao sa kanilang lugar. Na yung isa na may kaibigan na machismosa inilaladlad niya ito sa kanyang mga katumpok na mga kapwa kababaihan. Yan. So sabi niya rito, therefore middle not with him that flattereth with his lips. Middle, tigil, middle. Ayan. Ang ganda kung may ibang cellphone para makuha yung meaning May ibig sabihin yan. Middle not with him. Huwag kang makiayon, ganun ba yan? Kunin mo nga ibang cellphone mo para makakuha ng meaning yan. Yes, sir. Meron ba nga yan? Makuha yung meaning. Oh, sumubra na.